Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,403-11. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maikling ibinahagi ni Alvin ang karanasan ng kanyang ina bilang tugon sa tanong ni Norval. Galit na sabi ni Norval, ang Smudge Crow sect na ito ay talagang walang konsensya. Kung ang lahat ng pangunahing sekta sa Purple Revelation Heaven ay katulad nila, ang Purple Revelation Heaven ay tiyak na mapapahamak. Hindi dapat umiral ang ganitong uri ng sekta. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at sinabi ng may katwiran, "Young Master, sabihin mo lang ang isang salita at lilipulin ko ang Smudge Crow sect para sa iyo." Hindi na kailangang gumamit ng martilyo para pumatay ng langgam. "Kaya na yan ang nanay ko," sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Pagkatapos maghintay ng isa pang araw at gabi, sa wakas ay nakita ni Alvin sina Rosa at Tanya. Sa sandaling ito, ay nalalayan ni Tanya si Rosa na may madilim na ekspresyon sa mukha. Kahit na nawasak na ang Smudge Crow sect, hindi pa rin siya masaya. Isang grupo ng mga kababaihan, mula bata hanggang matanda, ang sumunod kay Rosa. Karamihan sa kanilang mga mata ay namumula, nagsasalita tungkol sa mga hinaing na kanilang dinanas. "Alvin," sabi ni Rosa nang makarating siya sa harap ni Alvin, "gusto ko sana silang ipadala pabalik sa Elegant Tech bago umalis kasama mo. May naiisip ka bang paraan para protektahan sila pagkatapos ng ating pag-alis? Lahat ng mga makapangyarihang tao mula sa Elegant Sect ay namatay na. Magiging mahirap para sa sekta kahit na nandito ako. Elder Rosa." Bago pa makasagot si Alvin, isang grupo ng mga disipulo ng Elegant Sect ang lumuhad at sabay-sabay na nagsabi, "Bumalik po kayo at manatili sa Elegant Sect para pamunuan kami." Bagamat alam nilang hindi sapat ang lakas ni Rosa para protektahan ang Elegant Sect, nasaksihan nila ang lakas ni Tanya. Sa kanilang palagay, kung mananatili si Rosa, mananatili rin si Tanya. Sa proteksyon ng isang tulad ni Tanya, tiyak na magiging mas mahusay ang Elegant Sect kaysa dati. Malumanay ngunit matatag na sinabi ni Rosa, "Huwag kang mag-alala. Bago ako umalis, sisiguraduhin kong ang sekta ay protektado ng mabuti. Hindi ko hahayaang maapi o mapinsala muli ang sinuman sa inyo." Gayunpaman, sumimangot siya habang patuloy na sinasabi, "Sinabi ko na sa iyo na hindi na ako maaaring manatili sa Elegant Sect." Kung tungkol kay Tanya, mas imposible para sa kanya na gawin iyon. Napansin ng grupo ng mga disipulo ng Elegant Sect ang kaunting pagkainip sa tono ni Rosa kaya't nanatiling tahimik ang mga ito. Kahit na may iba pang mga elder mula sa sect na naroon na mas malakas kaysa kay Rosa, wala silang magagawa para pilitin si Rosa na manatili. Tutal, ang walang kapantay na kagandahan sa tabi ni Rosa ay napakalakas na lampas sa kanilang imahinasyon. Nakita nila kung paano hindi man lang nakayanan ng Celestial Lord mula sa Smudge Crow sect ang isang suntok mula kay Tanya bago ito namatay. Sa pagkakataong ito, bahagyang ngumiti si Alvin bago niya sinabi ng may katiyakan, "Inay, alam ko na ang gagawin." Kasunod nito, sinamahan ni na Alvin at ng iba pa si Rosa upang samahan ang mga miyembro ng Elegant Sect pabalik sa lupain ng sekta. Matapos maayos ang lahat, bago sila umalis, tiningnan ni Rosa ang ari-arian ng Elegant Sect ng may bahid ng pag-aatubili. "Alvin, sila." Dahil hindi sinabi ni Alvin kay Rosa ang tungkol sa plano nitong protektahan ang Elegant Sect pagkatapos ng kanilang pag-alis, hindi niya maiwasang mag-alala. Bukod dito, ang pag-alis pagkatapos silang samahan pabalik sa sekta ay parang iniiwan na niya sila. "Inay, bibisitahin natin ang Heavenly Palace of the Purple Revelation Heaven kasama si Senior Shivan Norval bago ko harapin ang mga bagay tungkol sa Elegant Sect," nakangiting sabi ni Alvin. Kasunod nito, pinadalhan niya ang kanyang ina ng voice transmission at nagpatuloy sa pagsasabing, "Inay, plano kong humingi ng pabor sa Heavenly Emperor of the Purple Revelation Heaven. Hihilingin ko sa kanya na pangalagaan ang Elegant Sect. Alam kong malaki ang kahulugan ng sekta sa iyo kaya hindi ko basta-basta iiwan ang sekta." Bagamat nagpapasalamat si Alvin sa Elegant Sect sa pag-aalaga sa kanyang ina noong wala siya, alam niyang hindi sila maaaring magtagal. Kahit na manatili ang kanyang ina at si Tanya, magdudulot lamang ito ng gulo.
Ang pinakamahusay na solusyon ay ang humingi ng pabor kay Tato, ang Heavenly Emperor ng Purple Revelation Heaven, upang pangalagaan ang sekta pagkatapos ng kanila pag-alis. Ito lamang ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang imbitasyon ni Norval na bisitahin ang Heavenly Palace ng Purple Revelation Heaven at makilala si Tato. Bagamat mas malakas si Berting kaysa kay Tato, ang Purple Revelation Heaven ay hindi ang solitary destructive heaven. Natural lamang na mas malaki ang impluwensya ni Tato dito. Dahil dito, nagpa siya siyang makipagkita kay Tato. Nang dumating ang grupo malapit sa makalangit na palasyo ng Lila na pahayag sa langit, sinabi ni Perrin, nakatatanda kong kapatid, aalis muna ako. Hindi man lang lumingon si Perrin kina Alvin at sa iba pa bago siya nagtungo sa pinakamalapit na lugar ng transportasyon. Walang nakapansin sa kasakiman na sumilay sa kanyang mga mata. Ang palasyo ng Lila na pahayag sa langit. Ang langit ay matatagpuan mataas sa kalangitan sa gitna ng mga ulap sa ibabaw ng isang disyerto. Mula sa malayo, ito ay hugis isang malaking halimaw na nakayuko. Ginoong Norval. Pagdating nila sa mga pintuan ng palasyo sa langit, lahat ng kanilang nakasalubong ay magalang na bumati kay Norval. Hindi nakakagulat ang ganitong pagtrato dahil si Norval ang pinakamalakas na tinaguriang emperador ng langit, kasunod ng emperador ng langit ng Lila na pahayag sa langit. Ang kanyang posisyon ay katulad ng posisyon ni Edmund sa palasyo sa langit ng nag-iisang mapangwasak na langit. Sa kawalan ng emperador ng langit ng Lila na pahayag sa langit, si Norval ang mamamahala. Ang ating Panginoong Emperador ng Langit ay nakatira sa lambak ng bundok doon. Itinuro ni Norval ang isang malaking lumulutang na isla na parang may sariling mundo habang pinangungunahan niya si Alvin at ang iba papatungo sa silangang bahagi ng isla. Sa kasakuyan, sina Raymond, Rosa, at Tanya ay nakabalik na sa maliit na mundo ni Alvin. Tanging si Elder Hal na lamang ang natitira sa labas upang samahan si Alvin. Pagkatapak pa lang nila sa lambak, isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw sa hangin. Elder Hal, ang tagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Nakita ni Alvin ang isang patio sa unahan. Isang matangkad at maskuladong matandang lalaki na may taas na 1.9 metro ang makikitang nakatayo sa labas ng mga sandaling iyon. Ang kanyang buhok ay nakagupit malapit sa kanyang ulo, at ang makikita sa kanila ay kulay abong puti. Nakasuot siya ng marangyang gininto ang damit na maituturing na magaspang sa mundo. Kaya ito siguro si Tato, ang emperador ng langit ng Purple Revelation Heaven. Kilala rin bilang ang dakilang emperador ng langit. Sa kanilang paglalakbay dito, may natutunan si Alvin tungkol kay Tato mula kay Elder Hal. Lord Tato, bati ni Elder Hal kay Tato nang may paggalang na nararapat bago niya ipinakilala si Alvin kay Tato. Pagbati, Heavenly Emperor Tato, yumuyuko si Alvin. Nakangiting sabi ni Tato, hindi mo kailangang maging formal. Tutal, maituturing ka naman bilang aking nakababatang pamangkin dahil tunay na disipulo ka ng iyong Heavenly Emperor na si Berting. Maaari mo na lang akong tawaging junior uncle kung hindi mo mamasamain. Kahit alam ni Alvin na sinusubukan ni Tato na makuha ang pabor sa kanya dahil kay Berting, pumayag siya at tinawag, junior uncle. Junior Nephew Darfield, dahil ito ang unang beses na magkikita tayo, dapat akong maghanda ng regalo para sa iyo. Gayunpaman, bilang tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Berting, sigurado akong wala kang kulang. Kaya naman, hindi ko dapat ikahiya ang sarili ko sa pagbibigay sa iyo ng mga material na bagay. Sa halip, tutuparin ko ang aking pangako. Kung may kailangan ka ng tulong sa hinaharap, sabihin mo lang, at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kahit si Norval ay nagulat sa pagkabukas palad ni Tato. Sa kabila ng lakas ni Tato kumpara sa ibang mga emperador sa langit, isa pa rin siyang emperador sa langit na namuno sa isang Devata realm. Nang marinig ang mga salita ni Tato, agad na nagliwanag ang damdamin ni Alvin. Dahil nabanggit ito mismo ni Tato, sinabi niya nang walang paligoy-ligoy, Junior Uncle Tato, sa totoo lang, may kailangan ako ng tulong mo. Natigilan si Tato. Hindi niya inaasahan na may itatanong sa kanya si Alvin ng ganito kabilis. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait habang iniisip, bagamat wala akong kasing lakas ng iyong Panginoon, may bigat pa rin ang mga salita ko. Gagamitin mo ba talaga ito ng ganoon kadali?
Alam ni Alvin ang tumatakbo sa isip ni Tato kaya umiling siya at sinabing, Junior Uncle Tato, huwag mo sana akong intindihin ng mali. Hindi naman sa binabaliwala ko ang pangako mo, pero ikaw lang ang makakatulong sa akin sa bagay na ito. Tumingin si Tato kay Alvin ng may bahid ng kuryosidad. Mukhang hindi kita naintindihan. Ano ang kailangan mo ng tulong ko? Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang sabihin niya, Junior Uncle Tato, ang aking ina. Nakinig si Tato habang ipinapaliwanag ni Alvin ang nangyari. Sa huli, sinabi ni Alvin, bagamat ang Elegant Sect ay isa lamang sekta ng ikapitong baitang, ang aking ina ay naroon ng ilang panahon, at nagmamalasakit siya sa kinabukasan ng sekta. Sa kasalukuyan, ang sekta ay hindi sapat ang lakas upang protektahan ang sarili nito. Kaya naman, umaasa ako na babalaan ni Junior Uncle Tato ang iba pang mga sekta at angkan na lumayo sa Elegant Sect upang matiyak ang kaligtasan ng sekta. Hindi na kailangang palakasin ang sekta o anumang bagay na tulad niyan. Hanggat ligtas ang sekta, sapat na iyon. Bagamat madaling takutin ni Alvin ang mga puwersa sa paligid ng Elegant Sect upang pigilan sila sa panggugulo sa Elegant Sect, ang epekto ng pananakot ay hindi magtatagal dahil wala siya sa Purple Revelation Heaven. Mas magiging epektibo para kay Tato, ang Heavenly Emperor ng Purple Revelation Heaven, na kumilos. Iyon lang ba? Si Tato, na inaasahan ng hihingi si Alvin ng malaking pabor, ay natulala nang marinig ang kahilingan ni Alvin. Sa huli, sinabi niya, Junior Nephew Darfield, hindi mo na kailangang sayangin ang pangako ko sa isang maliit na kahilingan lang. 3,404. Ngumiti ng mapait si Alvin. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi, Junior Uncle Tato, maaaring maliit na bagay lang ito para sa iyo, pero mahalaga ito sa akin. Mahalaga ang sekta sa aking ina, kaya mahalaga rin ito sa akin. Sige, buntong hininga ni Tato, tunay ngang maswerte ang nanay mo na may anak na katulad mo. Ano man ang mangyari, tutulungan kita sa bagay na ito, pero hindi mo kailangang sayangin ang pangako ko sa iyo tungkol dito. Kung tutuusin, naging kapaki-pakinabang para kay Tato ang magkaroon ng koneksyon kay Alvin. Kung mabilis na mauubos ni Alvin ang pangako, mawawala ang lahat ng koneksyon niya kay Alvin. Gusto niyang mapanatili ang magandang relasyon sa binata na nakasuot ng lila sa harap niya. Kung tutuusin, ang binata na nakasuot ng lila ang tanging tunay na disipulo ni Berting, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Salamat, Junior Uncle Tato. Nagmamadaling ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat. Hindi nagaksaya ng oras si Tato. Tiningnan niya si Norval na nakatayo sa tabi niya at sinabing, Norval, ipasa mo ang mga salita ko. Mula ngayon, ang Elegant Sect ay nasa ilalim ng proteksyon ng Heavenly Palace ng Purple Revelation Heaven. Ang mga kikilos laban sa sekta ay ituturing na kikilos laban sa Heavenly Palace. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata nang magsalita siya. Naiintindihan ko, Panginoong Emperador sa langit, tugon ni Norval bago ito umalis. Pagkatapos umalis ni Norval, inimbitahan ni Tato si Alvin na manatili pa ng ilang araw sa pag-asang mapabuti ang relasyon nila ni Alvin. Gayunpaman, magalang na tinanggihan ni Alvin ang imbitasyon at sinabing mayroon siyang mga mahahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Ngayong natagpuan na ni Alvin ang kanyang mga magulang, ang kanyang anak na babae, si Irish, at si Wilbur, mas lalo pa siyang sabik na hanapin ang iba. Buo pa rin ang mga soul pearls ni Little Megan, Tristan, Nympha, at ang nakababatang kapatid na si Sonia. Kailangan ko silang mahanap sa lalong madaling panahon. Mas lalo siyang nag-alala para sa iba simula nang iligtas niya ang kanyang ina. Tutal, kung hindi siya dumating sa tamang oras, mamamatay na sana ang kanyang ina. Natatakot siyang baka mapunta ang iba sa parehong sitwasyon ng kanyang ina, at baka huli na siyang dumating para iligtas sila. Hindi pinilit ni Tato ang bagay na iyon. Nakangiti niyang sinabi, magpapatawag ako ng maghahatid sa iyo sa lugar ng transportasyon sa palasyo. Kung ganoon, tatawag ako ng isang tao para dalhin ka sa transportation formation na patungo sa Solitary Destructive Heaven. Nakangiting sabi ni Tato. Maya-maya pa, isang matandang lalaki na nakaabong damit na may kakaibang tindig ang lumitaw. Malinaw na isa siyang mahalagang tao. Nang ngumiti siya, mas nakakatakot pa ang itsura niya kaysa sa pagsimangot. Young Master Darfield, Elder Hal, dito po sana kayo.
Nagpaalam si Alvin kay Tato bago siya at si Elder Hal ay sumunod sa matandang lalaking nakaabong damit. Bago pa sila makarating sa lugar ng transportasyon, isang figure ang sumugod papalapit sa kanila. Ito ay walang iba kundi si Norval. Young Master Darfield, Elder Hal, ang bilis niyo pong umalis. Senior Norval, akala ko ba ay umalis ka na papunta sa Elegant Sect? Naguluhan si Alvin nang makita niya si Norval. Inakala niyang umalis si Norval para ipasa ang mga sinabi ni Tato. Aalis na sana ako nang maisip ko na hindi ko alam kung aalis ka na ba o mananatili. Kung magpasya kang umalis, naisip kong paalisan ka na muna bago ako umalis papunta sa Elegant Sect, sabi ni Norval nang may mabait na ngiti. Nagpapasalamat ako sa naisip mo, Senior Norval, sabi ni Alvin nang may maliit na ngiti, gayunpaman, hindi na kailangan iyon. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ito gaanong aabutin ng oras ko. Ang lugar ng transportasyon ay nasa unahan lang. Sabi ni Norval. Pagkatapos, humarap siya sa matandang lalaki na nakaabong damit, Leo, sasamahan ko sina Young Master Darfield at Elder Hal sa lugar ng transportasyon. Maaari na kayong umalis. Naiintindihan ko, Panginoong Norval. Bagamat ang matandang lalaking nakaabong damit, si Leo, ay isa ring may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Palace ng Purple Revelation Heaven, bahagya lamang siyang mas mataas kaysa sa karaniwan sa kanyang mga kasamahan. Paano niya nagawang suwayin si Norval na siyang pinakamalakas na may titulong Celestial Emperor sa ilalim ni Tato? Pagkaalis ni Leo, si Norval ang pumalit at masiglang pinangunahan sina Alvin at Elder Hal papunta sa lugar ng transportasyon. Hindi nagtagal at nakarating sila sa harap ng isang malaking platapormang bato kung saan naruroon ang transportation formation. Dalawang matandang lalaki ang nagbabantay sa transportation formation. Sila ay mga ordinaryong Celestial Emperor lamang. Kung tutuusin, imposibleng gawin ng mga tinaguriang Celestial Emperor ang ganitong mga mababang gawain. Binati ng dalawa si Norval pagkakita nila sa kanya, Lord Norval. Walang pakialam na tumango si Norval sa dalawang matandang lalaki. Pagkatapos nito, lumingon siya kina Alvin at Elder Hal. Young Master Darfield, Elder Hal, sana ay magkaroon tayo ng pagkakataong magkita muli. Senior Norval, maaari mo kaming bisitahin sa Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven kapag may oras ka, nakangiting sabi ni Alvin. Gayunpaman, hindi ako makakapunta sa Solitary Destructive Heaven ng lang panahon dahil sa ilang bagay. Gayunpaman, tiyak na babalik ako kapag naayos ko na ang lahat. Maaari kang bumisita anumang oras. Tumango rin si Elder Hal kay Norval. Sige. Tumango si Norval at pinanood sina Alvin at Elder Hal na lumipad patungo sa platapormang bato. Bago pa man lumapag sina Alvin at Elder Hal, biglang sumigaw si Norval, sandali lang. Agad na tumigil sina Alvin at Elder Hal sa kanilang ginagawa. Hindi na hinintay pang magsalita si Alvin, bahagyang nakasimangot na sabi ni Norval, nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa Panginoong Emperador sa langit. Si Alvin at Elder Hal ay tumingin kay Norval na may pagkalito. Lumipad si Norval papunta sa platapormang bato at sinabing, Elder Hal, sabi ng Panginoong Emperador sa langit ay mayroon siyang regalo para kay Emperador sa langit na si Bert Ing. Sinabi ko na kukunin ko ang bagay na iyon at ibibigay sa iyo, ngunit sinabi niyang hindi ako makakapag-abalang gawin iyon. Maaari mo bang kunin ang bagay na iyon? Bahagyang kumunat ang noo ni Elder Hal. Masyadong biglaan naman ang pangyayari. Ano kaya ang maaaring idulot ni Tato kay Bert Ing? Elder Hal, pumunta ka na lang, nakangiting sabi ni Alvin, hindi naman kalayuan. Matatapos ka rin sa loob ng ilang minuto. Mukhang mabait si Junior Uncle Tato. Huwag mo siyang paghintayin. Naiintindihan ko. Tumango si Elder Hal bago siya nagpalit ng anyo bilang isang bola ng apoy at lumipad pataas sa kalangitan, at agad na naglaho. Pagkaalis ni Elder Hal, nanlamig ang mata ni Norval. Kasunod nito. Putok. Putok. Dalawang malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nagmula ang mga ito sa dalawang matandang lalaking nagbabantay sa transportation formation. Sumabog ang kanilang mga katawan at kakaibang naglalabas ng enerhiya ng sigla. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Alvin na ang dalawang matandang lalaki ay matagal nang patay. Malamang na pinatay sila ng enerhiya ng sigla.
Isang ideya ang agad na pumasok sa isip ni Alvin. Ang batas ng buhay. Bang! Habang sinasalakay si Alvin, isang malaking puno ang agad na bumalot sa kanya. Gayunpaman, tila nasa ilalim ng matinding presyon ang puno sa sandaling ito. Tila malapit na itong gumuho. Dumura si Alvin ng dugo bago mahinang nagsalita, "Senior Norval, anong ginagawa mo? Hindi mo ako mapapatay. Lalo na't hindi ka pababayaan ng aking Panginoon, kahit si Heavenly Emperor Tato." Pahina ng pahina ang kanyang boses habang sinasabi niya, "Talagang nagtataka ako. Bakit mo pinaalis si Elder Hal para lang patayin ako? Kailan kita nasaktan?" Tumawa ng malakas si Norval nang marinig ang mga salita ni Alvin. "Alvin, ang bilis mo talagang tumugon. Hindi ko inaasahan na iiwasan mo ang palihim kong pag-atake. Tama ka. Walang dahilan si Norval para patayin ka. Wala naman talagang alitan sa pagitan ninyong dalawa. Bago ka mamatay, imulat mo ang iyong mga mata para makita kung sino ako." Dahil doon, nagsimulang lumiit ang malaking tiyan ni Norval. Pagkaraan ng maikling sandali, nawala si Norval. Pumwesto si Perrin sa kanyang lugar. Nagulat si Alvin. Matagal nang nakaalis si Perrin bago pa man sila makapasok sa langit na palasyo ng lila na pahayag sa langit. Bukod dito, nagulat siya na hindi niya naramdaman ang pagbalat kayo ni Perrin. "Hindi ko inaasahan na ikaw pala iyon. Saan mo natutunan ang teknik na iyon? At bakit mo ako gustong patayin? Ano sa tingin mo?" "Siyempre, para ito sa banal na artifact na hawak mo," nakangising sabi ni Perrin. Kasunod nito, ang Celestial Origin Energy ay lumakas kasabay ng batas ng buhay na dumaloy patungo kay Alvin. Pagkatapos, pinanood niya ito habang sinasabi, "Brat, kung hindi lang dahil nauubusan na tayo ng oras, pinahirapan na sana kita bago kita pinatay. Ngayon, mamatay ka na." 3,405. Katulad ng batas ng kahoy, bukod sa taglay nitong kakayahang manakit at pumatay, taglay din nito ang kakayahang magpagaling. Nang umatake si Perrin, lumitaw ang kakaibang anino ng isang halamang parang ahas. Ito ay berde at nababalutan ng mga tinak na mukhang nakamamatay. Matapos palakasin ang kanyang Celestial Origin Energy gamit ang batas ng buhay, mabilis niya itong ipinadala kay Alvin. Para bang libu-libong sinag ng saber ang tumatama kay Alvin at sa Pine Willow Divine Tree mula sa Godly Image Phenomenon. Bigla na lang. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin at nayanig ang lupa ng paparating na ang atake ni Perrin sa Pine Willow Divine Tree. Isang nakakatakot at nakamamatay na apoy ang sumiklab, sinira ang kanyang atake. Bakit siya nandito? Hindi ba siya umalis? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Perrin nang makita niya ang figurang nakapula na nababalot ng apoy. Ang taong lumitaw sa tamang oras sa harap ng Pine Willow Divine Tree upang pigilan si Perrin ay walang iba kundi si Elder Hal. Nalito si Perrin. Naakit niya si Elder Hal kaya anong ginagawa ni Elder Hal dito? Sa oras na ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Alvin. Malinaw at malakas ang boses niya, hindi tulad ng dati kung gaano ito kaina. Para bang isang palabas lang ang lahat kanina. "Elder Hal, mukhang nagkamali ako. Akala ko may masamang balak si Norval, pero si Perrin pala." Kasunod nito, pinanood ni Perrin ang pagkawala ng Pine Willow Divine Tree. Sa lugar nito ay nakatayo ang isang binata na nakasuot ng lila na nakatingin sa kanya nang may pangungutya sa sandaling ito. Tumingin si Alvin kay Perrin habang malamig na nagtanong, "Siguro nagtataka ka kung bakit nandito si Elder Hal." Lalong lumala ang ekspresyon ni Perrin habang nakikinig sa mga sinabi ni Alvin. "Nang sabihin mong sinabi sa iyo ni Heavenly Emperor Tato na gusto niyang makita si Elder Hal, naisip kong kakaiba iyon. Tutal, pwede naman niyang kontaken ang taong nangunguna sa atin dito. Bukod pa rito, sa paningin ni Heavenly Emperor Tato, dapat ay umalis na si Norval sa Purple Revelation Heaven. Kaya sinabihan ko si Elder Hal na sumang-ayon sa plano mo at magpanggap na umalis para makita ko ang sinusubukan mong gawin. Lumalabas na nagkunwari kang kapatid mo para patayin ako. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw iyon. Sigurado akong kapatid mo ang may masamang balak. Tutal, ang pagbabalat kayo mo ay walang kapintasan at kahanga-hanga. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay likas na kasanayan mo iyon, hindi ba?"
Sabi ni Alvin habang nakatingin kay Perrin ng may pangungutya. Sa oras na ito, alam ni Alvin na si Perrin ay hindi tao kundi isang uri ng halaman batay sa naunang pag-atake ni Perrin. Dapat itong maging isang halaman na may malakas na kasanayan sa pagbabalat kayo. Kung hindi, ang pagbabalat kayo ni Perrin ay hindi magiging walang kapintasan. Nagdilim ang ekspresyon ni Perrin ngayong nabunyag na ang kanyang plano. Dali-dali siyang bumalik sa malaahas na halaman kanina at tumakas, na animoy berdeng dragon. Sinusubukan mong tumakas. Pangiinis ni Elder Hal. Gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay, ipinadala niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda para hulihin si Perrin. Mabilis nitong naabutan si Perrin at natamba. Putok. Natamba si Perrin sa lupa. Gaano man siya magpumiglas, hindi niya magawang makawala sa pagkakahawak ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nang sa wakas ay napagtanto niyang hindi niya kayang makawala, lalo siyang natakot. Alam niyang kung hindi siya magmakaawa ngayon, tiyak na mamamatay siya. Young Master, pasensya na. Nagbibiro lang ako kanina. Mapang-uyam na sabi ni Alvin, hindi ba't sinabi mong gusto mo ang aking banal na artifact kanina? Ayaw mo na ba? Nanginig si Perrin. Young Master, nagbibiro lang ako. Malamig na tanong ni Alvin, bakit mo iniisip na mayroon akong banal na artifact? Matapat na sumagot si Perrin, sa aking palagay, si Heavenly Emperor Berting ay tiyak na nakakuha ng higit sa isang banal na artifact noong siya ay nasa Ozrehel dahil binigyan niya ang Heavenly Savage Celestial Emperor ng isang banal na artifact pagkatapos niyang bumalik. Narinig na ito ng lahat. Narinig ko mula sa aking kapatid na kahit si Heavenly Emperor Tato ay iniisip na si Heavenly Emperor Berting ay tiyak na nakakuha ng ilang banal na artifact noong siya ay nasa Ozrehel. Kung totoo yun, sigurado akong bibigyan ka rin niya ng isa. Naiintindihan ko. Kaya plano mo akong patayin at agawin ito, tumango si Alvin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Young Master, patawarin mo po ako. Maawa po kayo. Hindi nagatubiling yumoko si Perrin nang maramdaman niya ang balak na pumatay na inilalabas ni Elder Hal habang kinokontrol ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Malamig na ngumiti si Alvin habang sinasabing, Perrin, maaaring hindi mo alam ito. Kahit na ako ang tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Berting, hindi ko pa siya nakikilala. Paano niya ako nabigyan ng isang banal na artifact kung hindi pa nga kami nagkikita? Ang mga salita ni Alvin ay parang isang hindi inaasahang kidlat na tumama kay Perrin. Pakiramdam niya ay isa siyang biro. Mula simula hanggang katapusan, walang saysay ang kanyang mga ginawa. Akala niya ay makakakuha siya ng isang banal na artifact sa pamamagitan ng pagpatay kay Alvin. Sino ang mag-aakala na hindi pa nga nakikilala ni Alvin si Berting? Pagkatapos, nagsimula siyang magsabi ng may desperasyon, Young Master, hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, tiyak na hahabulin ka ng aking panganay na kapatid. Tumaas ang kilay ni Alvin. Ganoon ba? Pagkatapos, humarap siya kay Elder Hal at sinabing, Elder Hal, dahil sigurado na siya sa paninindigan ng kanyang panganay na kapatid, dalhin natin siya kay Heavenly Emperor Tato. Gusto kong makita kung paano mangyayari ang bagay na ito. Nagulat si Tato nang makita niya sina Alvin at Elder Hal na pabalik sa kanyang cultivation ground. Junior Uncle Tato. Maikling ikinwento ni Alvin ang nangyari kay Tato. Lalong dumilim ang ekspresyon ni Tato habang nakikinig kay Alvin. Kasabay nito, hindi tumigil si Perrin sa pagsusumamo para sa kanyang buhay. Maawa po kayo, Panginoon ko. Pansamantala akong nabulag ng kasakiman. Patawarin ninyo po ako. Ang aking kapatid ay naging tapat sa inyo sa buong buhay niya kaya't patawarin ninyo po ako. Hindi pinansin ni Tato si Perrin. Nanatili siyang tahimik na parang nawawala sa kanyang iniisip. Maya-maya, sa wakas ay sinabi niya ng walang pakialam, nakausap ko na ang kapatid mo at sinabi ko sa kanya ang nangyari. Sabi niya, panahon na para panagutan mo ang iyong mga aksyon. Sabi niya, sapat na ang nagawa niya para sa iyo sa lahat ng ito, ang paglilinis ng iyong mga kalat. Dahil nasaktan mo ang solitary destructive heaven, wala na siyang magagawa para protektahan ka ngayon. Nawalan ng pag-asa si Perrin nang marinig niya ang mga salita ni Tato.
Bigla, isang kakaibang itim na hamog ang bumalot sa kanya. Nang mawala ang itim na hamog, ang natitira na lang kay Perrin ay isang putik ng dugo na may isang spatial ring na nakapatong sa gitna. Si Tato, na hindi gumalaw ng umatake, ay nagtanong, Junior Nephew Darfield, nasiyahan ka ba sa paraan ng pagharap ko sa bagay na ito? Salamat, Junior Uncle Tato. Tumango si Alvin at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Bago umalis sina Alvin at Elder Hal, sinabi ni Tato, Junior Nephew Darfield, nais linawin ni Norval na hindi niya masyadong pinapansin ang bagay na ito. Sa katunayan, hindi sila magkadugo ni Perrin. Itinuring ni Norval si Perrin bilang kanyang kapatid dahil lumaki silang magkasama. Sa loob ng maraming taon, maraming tao ang nasaktan ni Perrin nang walang pakialam dahil sa katayuan ni Norval bilang pinakamalakas na tinaguriang Celestial Emperor sa ilalim ng aking pamumuno. Sa pagkakataong ito, si Norval ang humiling na patayin ko si Perrin. Umiling si Alvin at sinabing may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, hindi mo na kailangang magpaliwanag, Junior Uncle Tato. Hindi ako yung tipo ng taong walang katwirang ipapasa ang sisi sa ibang tao. Pagkatapos noon, umalis sina Alvin at Elder Hal. Sa pagkakataong ito, matagal na panahon ang ginugol ni Alvin sa Purple Revelation Heaven. Tutal, kailangan niyang harapin ang mga bagay na may kinalaman sa Elegant Sect. Alam niyang nagmamalasakit ang kanyang ina sa Elegant Sect, at kung hindi niya masisiguro ang kaligtasan ng sekta, tiyak na mag-aalala ang kanyang ina at hindi na aalis. Dahil sa pangako ni Tato na paprotektahan ang Elegant Sect, alam ni Alvin na nakatulong siya sa pag-alis ng bigat sa balikat ni Rosa. Pagkatapos umalis sa Purple Revelation Heaven gamit ang isang transportation formation, sinabi ni Alvin, Elder Hal, ipagpatuloy natin ang paghahanap sa iba. Nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap sa iba't ibang Devata realms. Little Megan, Kristen, Nympha, Junior Sister Sonia. Nasaan ka? Dahil natagpuan ni Alvin ang ilan sa kanyang mga mahal sa buhay, nagawa niyang malaman ang kalagayan ng iba pa na hindi pa niya natatagpuan sa pamamagitan ng kanilang mga soul pearl. Bukod sa mga natagpuan niya at kay Kelly, na nasa banal na lupain ng mga alay pa rin, ang tanging mga buhay pa ay sina Megan, Kristen, Nympha, at Sonia. Dahil sa malapit na kamatayan ni Rosa, lalong naging desperado si Alvin na mahanap ang iba. Natatakot siyang may mangyari sa kanila kung hindi niya sila mahahanap ng mabilis. Isang araw, pagkatapos maglakbay sa ilang Devata realms at makarating sa Luo River Heaven, biglang sinabi ni Irish, kapatid na Darfield, nakatanggap ako ng tugon mula sa senior sister na si Sonia. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Nasaan na ngayon ang junior sister na si Sonia? Bagamat hindi mas bata si Sonia kay Alvin, itinuturing siyang nakababatang kapatid ni Alvin dahil mas mababa ang rango niya sa Fog Rain Progeny sa Seven Absolute Sect. Sa kabilang banda, si Sonia ay mas mataas ang rango kaysa kay Irish na siyang kahalili ng Blazing Phoenix Progeny kaya kinailangan siyang tawagin ni Irish bilang nakatatandang kapatid. 3,406 Si Sonia ay isang tagapagtatanim ng daw na sumusuway sa langit at ang kahalili ng pangalawang Absolute, ang Prophet Supling, sa 7 Absolute Sect ng Saint Province Realms. Isa rin siya sa mga kaibigan ni Alvin na dinala sa Divine Offering Land ni Octavius mula sa Yun Clan. Kalaunan ay pinabalik siya sa mundong kaharian ng ikatlong tiyuhin ni Kelly, si Joshua, ang ikatlong guro ng pamilyang Reed. Gayunpaman, si Sonia ay ipinadala sa ibang makamundong kaharian sa halip na sa kaharian ng lalawigan ng mga banal dahil sa isang aksidente. Katulad ng iba, matapos niyang masipsip ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa isang kaharian ng mga Diyos, ang kanyang likas na talento ay tumaas. Hindi nagtagal ay umakyat siya sa isang kaharian ng mga Devata na tinatawag na langit ng Ilog Luo. Naging maayos ang lahat para kay Sonia kahit na umakyat na siya sa isang Devata realm. Siya ang maipagmamalaking babaeng prodigy ng Luo River Sect. Ang Luo River Sect ang puwersang kinabibilangan ng Heavenly Emperor ng Luo River Heaven. Sa katunayan, ang Heavenly Emperor ng Luo River Heaven ay siya ring sect leader ng Luo River Sect. Ito ang tradisyon ng Luo River Heaven. Ang mga Heavenly Emperor ay palaging ang sect masters ng Luo River Sect.
Ito ay para sa angkan ng kilin sa 10,000 Beasts Heaven. Ang pagkakaiba lang ay may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng angkan ng kilin at ng puwersa sa Heavenly Palace ng 10,000 Beasts Heaven samantalang ang Luo River Sect at ang Heavenly Palace ng Luo River Heaven ay itinuturing na iisa. Sa kasalukuyan, si Sonia ay isang apat na kababalaghan na Panginoong Celestial. Siya rin ang disipulo ng Saint Girl ng Luo River Sect. Ang Saint Girl ng Luo River Sect ay ang biolohikal na anak na babae ng Heavenly Emperor ng Luo River Heaven. Nang sa wakas ay nakilala ni Alvin si Sonia, halos hindi na niya ito makilala. Kapatid na nakababata na si Sonia. Senior brother Darfield. Nakasuot si Sonia ng purong puti. Dahil sa kanyang pagiging maalalahanin, para bang ibang tao siya kumpara sa dating Sonia na kilala niya. Nang batiin niya si Alvin, walang pakialam ang tono nito. Bagamat hindi siya masyadong masayahin noon, palakaibigan pa rin siya kay Alvin. Nagmuni-muni si Alvin sa loob-loob niya, parang binago siya ng panahon at naging ibang tao. Junior Sister Sonia, narito ako para. Sinabi ni Alvin kay Sonia ang tungkol sa plano nitong ilayo siya sa Luo River Heaven at na mabibigyan niya ito ng mas maayos na kapaligiran sa paglilinang. Bagamat nagbago na siya, naniniwala siyang hindi nawala ang likas na kabutihan nito. Gayunpaman, bilang pag-iingat, plano niyang papasukin ito sa kanyang maliit na mundo. Dahil hindi niya ito lubos na pinagkakatiwalaan, pakiramdam niya ay mag-aanyaya ito ng gulo kung ipapaalam niya rito ang tungkol sa pagkakaroon ng 5 banal na elemento at ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa mula sa mga labi ng isang kaharian ng mga Diyos sa kanyang maliit na mundo. Hindi niya maiwasang maging alerto matapos niyang maramdaman ang pagbabago nito. Senior brother Darfield, sino ito? Tanong ni Sonia pagkatapos magsalita ni Alvin. Inilipat niya ang kanyang tingin kay Elder Hal na nakatayo sa likuran ni Alvin. Ito si Elder Hal, sabi ni Alvin at ipinakilala si Elder Hal kay Sonia. Bahagyang kumunat ang noo ni Elder Hal nang tumingin siya kay Sonia. Pagkatapos, sinabi niya kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, "Young Master, nakakaramdam ako ng 2 soul aura sa katawan ng iyong nakababatang kapatid na babae." Naguguluhan na tanong ni Alvin, 2 soul aura. Anong ibig sabihin yan? Parang sinapian siya, pero hindi pa lubusan ang pagsapi, paliwanag ni Elder Hal. Sinapian ba siya? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa pagsapi. Sa katunayan, naranasan niya ito noong siya ay nasa mundong kaharian. Ang kanyang kaluluwa ay naglakbay mula sa Yanhuang Realm patungo sa Saint Province Realm bago pumasok sa katawan ng Rebirth Martial Emperor. Noong panahong iyon, ang kanyang kaluluwa at ang kaluluwa ng Rebirth Martial Emperor ay nagpupumilit para sa kapangyarihan sa katawan. Mabuti na lang at hindi siya nakatali sa mga makalangit na tuntunin ng Saint Province Realm at nagawa niyang kontrolin ang katawan ng Rebirth Martial Emperor. Bagamat unti-unting naglalaho ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor sa paglipas ng panahon, nakatulong ito sa kanya na bumuo ng isang mahusay na pundasyon na nagbukas ng daan patungo sa kinaroroonan niya ngayon. Nagdududang tanong ni Alvin, hindi ba mahirap ang magkaroon ng isang Celestial? Mahirap kahit para sa isang Celestial Emperor na magkaroon ng ibang Celestial dahil kayang sirain ng Celestial ang sarili niyang katawan. Kahit na magtagumpay ang pag-aari, sinasabing hindi uusad ang cultivation base ng isang tao pagkatapos noon. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, walang sino man ang mag-aangkin sa ibang tao maliban kung talagang kinakailangan. Tama ka. Ang sinabi ko ay haka-haka ko lamang. Hindi ako lubos na sigurado, sabi ni Elder Hal. Sa oras na ito, naalala ni Alvin na si Irish ang nakipag-ugnayan kay Musonia at nag-ayos para sa kanilang pagkikita sa pasukan ng Luo River Sect. Tinanong niya, Irish, bakit hindi ka lumabas? Tila ayaw umalis ni Irish sa maliit na mundo ni Alvin. Nag-aalangan niyang sinabi, Kuya Darfield, hindi ko alam kung nagkakamali ako, pero parang kakaiba si Senior Sister Sonia. Pakiramdam niya ay ibang tao siya kumpara noong nag-usap tayo. Naramdaman ni Irish na may mali kay Sonia. Nag-aalangan siyang makilala si Sonia dahil ang kasalukuyang Sonia ay parang ibang-iba na. Pinagmasdan ni Alvin si Sonia ng ilang sandali.
Nakita niyang wala ni isang bakas ng tuwa sa mga mata nito na muling nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Agad na nanlumo ang kanyang puso. Sinapian ba talaga si Sonya? Sa pagkakataong ito, sinabi ni Elder Hal, "Young Master, iminumungkahi kong isama na natin siya at umalis. Nararamdaman ko ang isang mahinang aura ng kaluluwa sa kanyang katawan. Dapat ay iyon ang kanyang tunay na kaluluwa. Ang mas malakas na kaluluwa ay tila walang balak na sirain ang kanyang kaluluwa. Sa halip, tila sinusubukan nitong pasakopan ang kanyang kaluluwa. Papasukin mo ang kaluluwa niya." Kumunat ang noo ni Alvin. Oo. Tumango si Elder Hal. Kung mapapasailalim nito ang kanyang kaluluwa, mamanahin nito ang lahat ng kanyang mga alaala at kaalaman. Magagawa nitong makumplito ang pag-aari ng perpekto ng walang anumang epekto. Gayunpaman, hindi lahat ay may kakayahang gumamit ng pamamaraang ito. Kahit sa mga may titulong Celestial Emperor, kakaunti lamang ang may kakayahang gawin ito. May bahid ng takot na narinig sa boses ni Elder Hal nang magsalita siya. "Sige. Dalhin natin siya palayo." Seryosong sabi ni Alvin. Sa pisikal na aspeto, tila maayos naman si Sonya, ngunit alam niyang seryosong bagay ang pag-aari nito. Bahagyang tumango si Elder Hal. Agad niyang pinigilan si Sonya nang walang pag-aalinlangan. Kasunod nito, inilayo ni na Alvin at Elder Hal si Sonya mula sa Luo River Sect. Natigilan ang mga disipulo ng Luo River Sect na nagbabantay sa pasukan nang makita nilang dinadala si Sonya. Dinukot si Junior Sister Sonya. "Bilasan mo. Ipaalam mo sa mga matatanda. Bilasan mo. Ipaalam mo sa Saint Girl. Kapag may nangyari kay Junior Sister Sonya, patay tayo." Hindi nakaranas ng anumang balakid sina Alvin at Elder Hal habang pabalik sila sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven sa pamamagitan ng Transportation Formation sa Luo River Heaven. Ngayong nakabalik na sila sa palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit, pinakawalan ni Elder Hal si Sonya mula sa kanyang pagkakagapos. Dahil sa pagpipigil, si Sonya ay walang malay sa buong oras. Ngayong nabawi na niya ang kanyang kamalayan, tumingin siya sa hindi pamilyar na kapaligiran ng may pagtataka. Bagamat hindi niya alam kung nasaan siya, hindi mahirap malaman kung kinuha siya ni Alvin mula sa Luo River Sect. "Senior Brother Darfield, anong ginagawa mo?" Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Alvin at malamig na nagtanong, "Sino ka? Bakit mo sinapian si Junior Sister Sonya?" "Senior Brother Darfield, anong pinagsasabi mo?" Tila natigilan at naguluhan si Sonya sa tanong ni Alvin. Gayunpaman, ang banayad na takot na sandaling sumilay sa kanyang mga mata ay hindi nakaligtas kay Alvin. "Elder Hal, sa ganitong mga sitwasyon, ano ang dapat nating gawin?" Tanong ni Alvin. Tiwala siyang may solusyon si Elder Hal dahil iminungkahi ni Elder Hal na ibalik si Sonya sa langit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit. "Totoo nga," sabi ni Elder Hal, "nagpadala na ako ng mensahe sa Profound Soul Celestial Emperor. Dapat ay matutulungan niya tayo dahil dalubhasa siya sa mga soul attack." Di nagtagal pagkatapos, isang lalaking katamtaman ang pangangatawan at nasa katanghaliang gulang na may maitim na berdeng magulo na buhok ang lumipad patungo kina Alvin at Elder Hal. Ang kanyang buhok ay lumipad sa hangin na parang maitim na berdeng sawa kahit walang simoy ng hangin. Pagdating niya, yumuko siya. Pagbati, "Young Master. Ako si Rendin, ang Profound Soul Celestial Emperor." Bahagyang nagulat si Alvin sa buhok ni Rendin. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, dali-dali niyang sinabi, "Senior Rendin, malamang sinabi na sa iyo ni Elder Hal ang lahat, di ba?" Tumango si Rendin habang pinag-aaralan si Sonya. Kumislap ang kanyang mga mata ng berdeng ilaw habang isang malakas na enerhiya ng kaluluwa at ang kanyang banal na kamalayan ay dumaloy patungo kay Sonya. Sa sandaling ito, hindi na makatiis si Sonya. Tinitigan niya ng masama si Rendin at nagbabantang sinabi, "Wala akong pakialam kung sino ka, pero kung kikilos ka ng padalos-dalos, hindi hahayaang makalusot ng nanay ko. Ang nanay ko ang pinuno ng sekta ng Luo River Sect at ang Heavenly Emperor ng Luo River Heaven." Nabigla si Rendin sa mga sinabi ni Sonya, at agad na binawi ang kanyang enerhiya ng kaluluwa at banal na kamalayan bago tumingin kina Alvin at Elder Hal.
Ngumisi si Alvin bago niya sinabi, kaya, sa wakas ay nagpasya ka ng magtapat. 3,407. Ang pinuno ng sekta ng Luo River Sect, na siya ring emperador ng langit ng Luo River Heaven, ay may 2 anak na babae. Isa sa kanila ay ang babaeng santo ng Luo River Sect, at ang isa pa ay ang kaluluwang nagmamay-ari kay Sonia. Nang mga nakang emperador ng Ilog Luo, napakababa ng tsansa ng nakababatang kambal na mabuhay dahil sa kanyang pisikal na kapansanan. Dahil dito, sa pilitang kinuha ng emperador ng Ilog Luo, ang kaluluwa ng kanyang bunsong anak na babae, bago ito hinayaan na sumilong sa katawan ng kanyang panganay. Kaya naman, maraming tao ang nag-akala na isa lang ang kanyang anak na babae. Ito ay, natural lamang, pansamantalang hakbang lamang. Tutal, pantay ang pagmamahal ng emperador ng Ilog Luo sa langit sa 2 niyang anak na babae. Paano niya hahayaang angkinan ng kanyang bunsong anak na babae ang katawan ng kanyang panganay na anak na babae? Matagal na niyang plano na maghanap ng angkop na katawan para sa kanyang bunsong anak na babae. Sa kasamaang palad, lumipas ang maraming taon, ngunit ang emperador ng langit ng Luo River Heaven ay hindi pa rin nakahanap ng angkop na katawan. Nang sumali si Sonia sa Luo River Sect 100 taon na ang nakalilipas, saka lamang niya natuklasan ang perpektong basalyo para sa kanyang bunsong anak na babae. Dahil din dito, tinanggap ng Saint Girl ng Luo River Sect si Sonia bilang isang disipulo. Naiinggit ang mga walang kaalam-alam na disipulo ng Luo River Sect noong panahong iyon dahil hindi pa tumatanggap ng disipulo ang Saint Girl. Bagamat ang emperador ng langit ng Luo River Heaven ang pinuno ng sekta ng Luo River, karamihan sa mga gawain ng sekta ay pinangangasiwaan ng santa babae ng sekta. Sa makatuwid, ang santa babae ay pangalawa lamang sa pinuno ng sekta sa sekta. Kahit ang mga tinaguriang Celestial Emperor ng sekta ay kailangang makinig sa kanyang mga utos. Natural lamang na walang kaalam-alam si Sonia sa intensyon ng santang babae na hayaang angkinan ng kanyang nakababatang kakambal ang kanyang katawan. Upang maiwasan ang paghihinala, tinatrato siya ng santang babae ng lubos. Matapos makuha ang tiwala nito, ginamitan siya ng orasayo ng santang babae nang ibaba niya ang kanyang depensa, na nagpahintulot sa kakambal ng santang babae na angkinan siya. Wala na siyang oras para gumanti. Ang pangalan ng Saint Girl ng Luo River Sect ay Jasmine, at ang kanyang nakababatang kakambal na babae ay Erica. Kailangan ko lang ng isa pang 10 taon para tuluyang masakop ang kanyang katawan, kaluluwa, at mga alaala. Balisang naisip ni Erica sa sarili. Talagang pinagsisihan niya ang sandaling pagdaig sa kanya ng mga alaala ni Sonia, na nagresulta sa kanyang pagkikita ni Alvin. Hindi niya inaasahan na mawala ng malay at madukot sa isang hindi pamilyar lugar. Nang makita ni Erica si Rendin, ang Profound Soul Celestial Emperor, masasabi niyang napakalakas ni Rendin. Halos maduraj na ng enerhiya ng kaluluwa nito ang kanyang kaluluwa bago pa man ito tumama sa kanya. Bagamat ang kanyang panganay na kakambal na babae ay isang may titulong Celestial Emperor, si Erica na sumisilong lamang sa katawan ng kanyang kapatid ay natural na hindi malakas. Si Jasmine ay isang 9 Palaces Celestial Emperor, ngunit siya ay isa lamang 10 Direction Celestial Lord. Ang pagkakaiba sa lakas ng kambal na babae ay parang bangin. Sa oras na ito, sa wakas ay natitiyak na ni Alvin na sinapian ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Bilang kanyang nakababatang kapatid na babae at ang kahalili ng mga propetang ina sa 7 Absolute Sect, natural lamang na hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Bukod dito, kasalanan niya kung bakit siya dinukot sa Divine Offering Land at kalaunan ay naging biktima ng Luo River Sect. Dahil sa pagbabago sa kanyang konstitusyon at likas na talento matapos mapunta sa Divine Offering Realm kaya siya napiling sapian ni Erica. Huminga ng malalim si Erica para kumalma bago niya sinabi, Alvin, halos makumplito na ang pag-aari ko kay Sonia. Kahit iwan ko pa ang katawan niya ngayon, hindi ito mawawala ng side effect para sa kanya. Sa katunayan, maaaring masira ang utak niya. Kung hahayaan mo akong umalis at ibalik ako sa Luo River Sect, hahayaan ko na lang itong mawala. Kung hindi, huli na ang lahat para sa iyo kapag hinanap ako ng nanay at panganay kong kapatid na babae. Bago pa kita makilala, ipinaalam ko na ito sa aking panganay na kapatid na babae.
Sinabi ko pa nga sa kanya na ikaw ang nakatatandang kapatid ni Sonya sa Seven Absolute Sect ng Saint Province Realm. Nagbabanta ang kanyang tono nang malapit na siyang matapos magsalita. Tumingin si Alvin kay Rendin at nagtanong ng may pag-aalinlangan, imposible ba talaga para sa aking nakababatang kapatid na babae na mabawi ang kontrol sa kanyang katawan nang walang anumang epekto? Totoo ba na maaaring nasira ang kanyang utak? Tumanggaw si Rendin na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Nagsasabi siya ng totoo. Halos kumpleto na ang pag-aari niya, at labis niyang nasira ang orihinal na kaluluwa. Kaya naman, maraming side effect ang mangyayari kapag nabawi na ng hindi kumpletong kaluluwa ng nakababata mong kapatid ang kontrol sa kanyang katawan. Imposibleng bumalik siya sa dati niyang anyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Alvin. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang nagtatanong, paano kung lumunin ng aking nakababatang kapatid ang kaluluwang sumasapi sa kanya? Nang biglang nawala ang boses ni Alvin, tumawa si Erica. Hindi yan gagana. Hindi lang siya walang kakayahang gawin yan, pero kahit pa may kakayahan siya, hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Alvin, ang tanging pagpipilian mo ay ibalik ako sa Luo River Sect. Pangako ko na hahayaan ko na lang ang bagay na ito. Sa katunayan, alang-alang kay Sonya, hindi imposible para sa akin na mapanatili ang isang palakaibigang relasyon sa iyo. Ang ina ko ay ang Heavenly Emperor ng Luo River Heaven, at ang kapatid ko ay ang Saint Girl ng Luo River Sect. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, pwede mo akong hanapin. Dapat mong ituring ang iyong sarili na mapalad dahil nakilala mo ang isang taong katulad ko. Pangarap lang ito ng mga ordinaryong tao. Mayabang na tiningnan ni Erica si Alvin. Lalo siyang lumakas ang loob habang nagsasalita. Natural lang, lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Plano niyang ipapatay si Alvin kapag ibinalik siya nito sa Luo River Heaven. Alam niyang wala na siya sa Luo River Heaven dahil sinubukan niyang magpadala ng mensahe sa kanyang panganay na kapatid na babae at sa kanyang ina ngunit wala siyang natanggap na tugon. Junior Sister Sonya, naging hindi maganda ang ekspresyon ni Alvin. Tuwang-tuwa siyang marinig na buhay ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya inaasahan na nasa kalagayan pa ito ng mas malala pa sa kamatayan. Bukod dito, wala siyang magagawa para tulungan ito. Kahit si Rendin, na kinilala ni Elder Hal ang kakayahan, ay walang magawa. Maya-maya, tinanong niya si Rendin sa pamamagitan ng voice transmission, imposible ba talaga siyang iligtas? Opo, Batang Panginoon. Ito ay dahil sa hindi na mababawi na pinsala sa kanyang kaluluwa, sagot ni Rendin. Sige, tugon ni Alvin. Tumingin siya kay Erica at dahan-dahang sinabi, hindi mahalaga kung imposibleng maibalik ang aking nakababatang kapatid sa kanyang orihinal na estado. Lipulin ang kaluluwang nagmamay-ari sa kanya. Kahit na magdusa ang aking nakababatang kapatid sa mga epekto, kahit papaano ay buhay pa rin siya. Alvin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Erica. Alam mo ba ang ginagawa mo? Papatayin mo ba talaga ang minamahal na anak na babae ng Heavenly Emperor ng Luo River Heaven? Kung papatayin mo ako, hindi lang ikaw, pati na rin ang mga taong nakapaligid sa iyo ay mapapahamak. Napangiti si Rendin ng mapait habang sinasabi, Young Master, kailangan pa bang gumawa ng ganito kalaking hakbang? Kung nagsasabi siya ng totoo. Sa palagay ni Rendin, isang kabaliwan ang pagpatay sa anak na babae ng Emperador ng Langit ng Ilog Luo sa langit. Bagamat walang kalaban ang Emperador ng Langit ng Ilog Luo sa langit kay Berting, mas makabubuti pa ring iwasan ang gulo kung kinakailangan. Matatag na sinabi ni Alvin, Senior Rendin, huwag kang mag-alala. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Hayaan mong si Elder Hal ang magpatotoo na ako ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan nito. Sinabi ni Elder Hal kay Rendin, kumilos ka na. Walang kwenta ang Emperador ng Langit ng Ilog Luo. Kahit alam niyang ang Batang Panginoon ang nasa likod nito, wala siyang magagawa tungkol dito. Nang marinig ang mga salita ni Elder Hal, hindi na nag-atubili si Rendin. Isang kakilakilabot na enerhiya ng kaluluwa ang dumaloy sa katawan ni Sonya, dahilan para mag-iba ang ekspresyon ng mukha niya sa takot at galit.
Sumigaw siya ng may kaawa-awang damdamin na nagparamdam ng kilabot sa lahat bago siya nagtanong ng may matinding hirap, "Di Alvin, sino ka?" Batay sa mga salita ni Elder Hal, napagtanto ni Erica na minamaliit niya si Alvin. Kung tutuusin, ang mga alaala niya kay Alvin mula kay Sonia ay mula sa kanilang panahon sa Saint Province Realm. Bago sumagot si Alvin, walang tonong sinabi ni Elder Hal, "Ano sa palagay mo? Nasa langit na tayong nag-iisang mapangwasak na langit. Ang ating batang Panginoon ang tanging tunay na disipulo ng ating Panginoong Emperador sa langit. 3,408. Ay ikaw ba ang tunay na disipulo ni Bert Ing, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven?" Si Erica, na nasa matinding sakit, ay nagulat sa revelasyon na ito. Umungol siya sa sakit at galit, bagamat mas malakas si Bert Ing kaysa sa aking ina. "Alam mo ba kung sino ang aking ama?" "Ang aking ama ay..." Bago pa matapos ni Erica ang kanyang mga salita, ang kanyang kaluluwa ay winasak ni Rendin. Dahil si Rendin ay isang tinaguriang Celestial Emperor na dalubhasa sa mga soul attack, napakadali para sa kanya na sirain ang kaluluwa ni Erica na isang 10-direction Celestial Lord lamang. Kung hindi niya kailangang isaalang-alang ang kaluluwa ni Sonia, mas madali pa sana para sa kanya na sirain ang kaluluwa ni Erica. Tapos na. Biglang lumabo ang kumikislap na mga mata ni Sonia bago ito bahagyang nabuhayan. "Ha? Sino ka?" Tanong ni Sonia habang natatakot na nakatingin kay Alvin at sa iba pa. Ang kilos niya ngayon ay parang sa isang 3 taong gulang na bata. Bagamat inihanda ni Alvin ang sarili para sa pinakamasamang maaaring mangyari, nanlumo pa rin ang kanyang puso nang makita niya si Sonia na kumikilos sa ganoong paraan. Hindi na siya ang eleganteng Sonia noon. "Elder Hal, maaari mo bang kumpirmahin na ang kaluluwa ng babae ay nawasak na?" Tanong ni Alvin. "Oo. Nawasak na ito." Tumanggaw si Elder Hal. Huminga ng malalim si Alvin bago niya sinabi kay Irish na nasa kanyang maliit na mundo, "Irish, natatakot ako na kailangan ko munang ipagkatiwala sa iyo ang junior sister na si Sonia sa ngayon. Kakailanganin niya ang iyong pangangalaga at gabay sa panahong ito. Si Sonia, na parang bata ngayon, ay tiyak na mangangailangan ng gabay." Si Irish ang walang dod ang pinakamahusay na kandidato para mag-alaga sa kanya dahil malapit ang relasyon ng dalawang babae. Pinigilan ni Irish ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang puso at sinabing, "Kapatid na Darfield, ako na ang bahala sa kanya." Pagkatapos makapasok si Sonia sa kanyang maliit na mundo, tumingin si Alvin kay Rendin at sinabing, "Senior Rendin, salamat sa iyong tulong. Bata, napakagalang mo. Isang karangalan ang pagsilbihan ka," nakangiting sabi ni Rendin. "Senior Rendin, tandaan mong itago mo na lang ang bagay na ito sa iyong sarili." Hindi maiwasan ni Alvin na ipaalala kay Rendin nang maalala niya ang mga hindi natapos na salita ni Erica. Kung maaari lang, mas makabubuti kung hindi maalala ng Heavenly Emperor ng Luo River Heaven. Sa normal na sitwasyon, magiging mahirap talaga para sa Heavenly Emperor ng Luo River Heaven. Kung tutuusin, ang pangalan lang ng babaeng ito ang alam niya tungkol kay Alvin. Para siyang naghahanap ng karayom sa karagatan para hanapin si Alvin sa lahat ng Devata Realms. "Bata, makakaasa kayo. Itatago ko na lang ito," mabilis na sagot ni Rendin. Alam niya na kung si Erica ay tunay na anak ng Emperador ng Langit ng Luo River Sect, ang buhay niya ay malalagay sa panganib kahit na nangako si Alvin na sasagutin ang mga kahihinatnan. Tutal, siya naman ang nagbigay ng nakamamatay na suntok. Bukod pa rito, isa lamang siyang ordinaryong emperador ng langit sa palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, determinado siyang huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa bagay na ito at magpanggap na hindi ito nangyari. Para bang nababasa niya ang iniisip ni Rendin, sinabi ni Alvin, "Huwag kang mag-alala. Kung kumalat ang balita tungkol dito, sasabihin kong ako ang Samaire sa kaluluwa niya." Nang marinig ang mga salitang ito, nakahinga ng maluwag si Rendin. Pagkaalis ni Rendin, tumingin si Alvin kay Elder Hal. "Elder Hal, base sa mga sinabi niya, mukhang hindi simpleng tao ang ama niya. Kilala mo ba kung sino ang ama niya?" "Wala akong ideya.
Umiling si Elder Hal. Dahil hindi siya nakikinig sa chismis, wala siyang ideya. Magtatanong-tanong ako, pero hindi pa ito ang tamang oras para gawin iyon. Hindi na kailangang magtanong-tanong pa, mabilis na sabi ni Alvin, mas mabilis lang tayong mahahanap ng emperador ng langit sa Luo River Heaven. Dahil hindi pa bumabalik ang Panginoon, magiging disbentaha tayo kung hahanapin niya tayo. Sa tingin mo ba hahanapin niya tayo? Natigilan si Elder Hal. Pagkatapos, umiling siya habang tumatawa. Wala siyang lakas ng loob na gawin iyon maliban na lang kung mahal niya ang anak niya hanggang sa puntong hindi na niya alintana na masira ang lahat at lahat ng mahalaga sa kanya. Huwag mong kalimutan na mayroon pa siyang isa pang anak na babae. Batay sa mga salita ni Elder Hal, tila tiwala siyang ang emperador sa langit ng Ilog Luo ay walang suporta mula sa mas malakas na puwersa. Sa Luo River Heavens Luo River Sect. Isang malaking kaguluhan ang sumiklab matapos madala palayo si Sonia. Si Jasmine, ang saint girl ng sekta at ang taong namamahala, ay umalis kasama ang isang grupo ng mga makapangyarihang tao upang hanapin si Sonia. Gayunpaman, walang resulta ang kanilang paghahanap. Saan dinala ni Alvin ang nakababatang kapatid na babae? Si Jasmine, ang saint girl ng Luo River Sect, ay nakasuot ng pilak na roba. Mukha siyang banal at elegante habang may puting enerhiyang kumislap sa paligid niya. Kasabay nito, dalawang matandang babae ang nakasunod sa kanya. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puting mahaba at maluwag na damit habang ang isa naman ay nakasuot ng itim at mahaba at maluwag na damit. Parehong walang ekspresyon ang kanilang mga mukha. Biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ni Jasmine. Parang nadurog ang puso niya. Casual niyang tiningnan ang kanyang spatial ring at natuklas ang isa sa dalawang soul pearls na buo 15 minuto ang nakalipas ay nabasag na. Ate. Bukod kay Jasmine at sa kanyang ina, iilang mapagkakatiwalaang tao lamang ang nakakaalam ng pag-iral ni Erica. Namatay na ang ate, pero buo pa rin ang soul pearl ni Sonia. Natuklasan ba ng nakatatandang kapatid ni Sonia na sinapian ang kanyang nakababatang kapatid kaya pinatay niya ang nakababatang kapatid para matulungan si Sonia na mabawi ang kontrol sa katawan nito? Naisip ni Jasmine habang ang kanyang mga mata ay nagniningning ng malamig at ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang nakakatakot na intensyong pumatay. Nagbago rin ang ekspresyon ng dalawang matandang babae. Bagamat tinaguri ang Celestial Emperor sila sa Luo River Sect, hindi nila alam na si Jasmine ay may nakababatang kakambal na babae. May nangyari ba kay Binibining Sonia? Mga matatanda, ipagpatuloy ninyo ang paghahanap kay Sonia, kailangan kong bumalik sa sekta para makausap ang aking ina. Sabi ni Jasmine. Hindi na hinintay ang sagot ng dalawang matandang babae, bigla na lamang siyang nawala pagkatapos niyang magsalita. Ang palasyo ng langit ng Luo River Heaven ay natural na ari-arian ng Luo River Sect. Sa sandaling ito, sumugod si Jasmine sa isang ipinagbabawal na lugar sa sekta kung saan ang mga papasok ng walang pahintulot ay agad na papatayin. Sumigaw siya, "Inay!" Si Linda, ang emperador ng langit sa Ilog Luo, ay nasa kalagitnaan ng paglilinang nang lumitaw si Jasmine. Nang maramdaman ang pagmamadali sa boses ng kanyang anak na babae, lumabas siya mula sa isang malaking patio na itinayo sa isang malawak na platapormang bato. Jasmine, anong problema? Bakit ka babalisa? Pamilyar kay Linda ang ugali ni Jasmine. Ang kanyang anak na babae ay laging kalmado, at bihira para sa kanya na mawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Dahil dito, alam niyang may nangyari kaya't hinanap siya ng kanyang anak ng may pagmamadali. Nanay. Lumuhad si Jasmine at yumuko habang sinasabi, "Parusahan mo ako." Anong nangyari? Kumunat ang noo ni Linda. Nay, hindi ko inalagaan ang nakababatang kapatid at nararapat lang na parusahan. Sabi ni Jasmine habang nanginginig ang kanyang katawan. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Linda nang marinig ang mga salitang ito. Binuksan niya ang kanyang spatial ring at natuklasang nabasag ang soul pearl ng kanyang bunsong anak na babae. Hindi. Imposible. Nanlaki ang mga mata ni Linda sa hindi makapaniwala. Kahit na sinubukan niyang manatiling kalmado, labis siyang nabighani sa kanyang emosyon kaya't ang kanyang celestial origin energy ay nagsimulang sumulpat sa paligid.
Dali-daling ginamit ni Jasmine ang kanyang celestial origin energy para protektahan ang sarili. Gayunpaman, kasabay ng pagsisimula nito, ang celestial origin energy ni Linda ay naglaho ng walang bakas. Kinalma niya ang sarili at walang tonong nagtanong, anong nangyari? Paano namatay si Erica? Hindi ba't nasa kanya ang katawan ni Sonia? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na bantayan mo siya at huwag na huwag mo siyang hahayaang umalis sa Luo River Sect? Naging malamig ang kanyang boses sa pagtatapos ng mga salita. Malinaw na sinisi niya si Jasmine. Kasabay nito, sumilay sa kanyang mga mata ang kanyang intensyong pumatay. 3,409. Inay, ganito ang nangyari, nagmamadaling ikinwento ni Jasmine ang nangyari. 2 araw na ang nakalipas, nakatanggap ang nakababatang kapatid ng mensahe para kay Sonia Yi. Gayunpaman, walang reaksyon mula sa kaluluwa ni Sonia Yi nang matanggap ang mensahe. Batay sa mga alaala ni Sonia Yi, nalaman ng nakababatang kapatid na babae na ang nagpadala ng mensahe ay si Irish, ang nakababatang kapatid ni Sonia Yi. Naghahatid ng mensahe si Irish para kay Alvin. Siya ang nakatatandang kapatid ni Sonia sa mundong mundo. Sinabi niyang gusto niyang makilala si Sonia Yi. Si Alvin ang dahilan kung bakit dinala si Sonia at ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa banal na lupain ng Alay. Doon din sila nagkahiwalay. Dahil ang kanyang likas na talento at pangangatawan ay sumailalim sa malaking pagbabago matapos mapunta sa banal na lupain ng Alay, inakala kong ang kanyang katawan ang magiging perpektong basalyo para sa nakababatang kapatid. Hindi ko inaasahan na si Sonia Yi ang magiging dahilan ng pagkamatay ng nakababatang kapatid, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kalungkutan nang magsalita siya. Hindi niya inaasahan na mamamatay ang kanyang nakababatang kapatid. Sina Irish, Sonia, at Alvin ay mga disipulo ng isang sekta sa Saint Province Realm na tinatawag na Seven Absolute Sect. Inay, alam mo ba na sinabi sa akin ng nakababatang kapatid na babae ang lahat ng natutunan niya mula sa mga alaala ni Sonia? Naaalala ko ang sinabi niya na si Alvin ang kahalili ng First Absolutes ng Seven Absolute Sect, ang Fog Rain Progeny. Si Sonia ang kahalili ng Second Absolutes, ang Prophet. Si Irish ang kahalili ng Fifth Absolutes, ang Blazing Phoenix Progeny. Dumating si Alvin upang salubungin si Sonia sa pasukan ng sekta. Gayunpaman, hindi lumipas ang mahabang oras bago niya biglang inutusan ang kanyang nasasakupan na dukutin siya palayo. Ang mga disipulong nagbabantay sa pasukan ay hindi man lang nakapag-react sa oras. Gayunpaman, naalala nila ang hitsura ni Alvin kaya isang larawan niya ang iginuhit. May isang matandang lalaki na sumusunod sa kanya, ngunit hindi siya masyadong pinansin ng mga disipulo kaya hindi nila maalala kung ano ang hitsura niya. Pagkatapos magsalita ni Jasmine, inilabas niya ang isang larawan at iniabot ito kay Linda. Ang larawan ng isang binata na may pambihirang tindig ay mukhang totoong-totoo kaya't ang mga nakakakilala kay Alvin ay tiyak na magugulat kung gaano ito katotoo kung makikita nila ito. Alvin. Muling kumislap ang mga mata ni Linda na may hanggaring pumatay habang tinitingnan ang larawan. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niyang tanong, paano naman ang kaluluwa ni Sonia? Pati ba naman ay nawasak? Dahil hindi taglay ni Linda ang soul pearl ni Sonia, hindi niya alam na buhay pa pala si Sonia. Hindi. Buhay pa siya. Kaya naniniwala akong natuklasan ni Alvin na sinapian si Sonia ng kanyang nakababatang kapatid na babae at dinala ito palayo, seryosong sabi ni Jasmine, na nagpapahayag ng kanyang hinala. Mabuti naman. Isang nakakatakot na hanggaring pumatay ang lumabas sa katawan ni Linda. Matapos siyang umalis para makipagkita kay Alvin, wala na akong narinig mula sa nakababatang kapatid. Ibig sabihin, malamang na wala siyang malay at nakapikit kaya hindi niya ako makontak. Dahil dyan, 2 sitwasyon na lang ang natitira. Una, pinatay siya bago pa man matanggal ang pagkakapiit. Pangalawa, inilabas siya sa Luo River Heaven kaya hindi niya ako makontak. Sabi ni Jasmine. Imbestigahan mo agad si Alvin. Malamig na sabi ni Linda, kung walang anumang palatandaan sa Devata Realms, mapadala ka ng isang tao sa Saint Province Realm sa Mundane Realm para imbestigahan ang mga inapo ni Alvin. Tandaan mong patayin ang lahat.
Kung walang lumabas sa investigasyon, patayin mo ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa Saint Province Realm. Dapat silang maging karangalan na maging handog na sakripisyo ng aking anak. Napakalamig ng boses ni Linda na kahit si Jasmine ay nakaramdam ng kilabot sa kanyang gulugod. Inay, uutusan ko ang ating mga tauhan na imbestigahan agad si Alvin. Pinaikit ni Jasmine ang kanyang mga mata. Kung walang lumabas na resulta sa investigasyon, personal kong pupunta sa Saint Province Realm at papatayin ang bawat nabubuhay na nilalang bilang sakripisyo para sa nakababatang kapatid na babae. Mag-aayos din ako ng paraan para may mag-imbestiga sa kanya. Tumanggaw si Linda. Kasabay nito, itinabi niya ang larawang hawak niya. Itatago ko itong larawang ito. Sabihin mo sa iba na gumuhit pa para sa inyo. Naiintindihan. Tumanggaw si Jasmine. Maaari ka nang umalis, sabi ni Linda. Bago umalis si Jasmine, sinubukan niyang aliwin ang kanyang ina. Inay, ang mga patay ay hindi na mabubuhay muli. Huwag po kayong masyadong malungkot at bantayan ninyo ang inyong kalusugan. Umalis ka. Ayos lang ako, walang pakundangang sabi ni Linda. Pagkatapos umalis ni Jasmine, lalong nanlamig ang tingin ni Linda. Paano mo nagawang patayin ang anak ko? Sana handa kang mamatay. Hindi mahalaga kung sino ka o nasaan ka. Sana mahuli ko ang salarin sa loob ng ilang daang taon. Kung hindi, baka kailanganin kong humingi ng pabor sa taong iyon. Sandaling lumambot ang mga mata ni Linda at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Siya at ang kanyang maanak na babae lamang ang nakakaalam kung sino ang ama nila. Ang kanilang ama ay isang Diyos sa kaharian ng mga Diyos. Isang nakahihigit na nilalang na kahit ang emperador sa langit ng Ilog Luo ay hindi kayang tapatan. Alam ni Alvin na si Linda, ang emperador ng langit sa Ilog Luo, ay malamang na naghahanap sa kanya ngayon ng may pagkabaliw. Gayunpaman, hindi siya masyadong nabahala dahil inakala niyang aabutin ng maraming taon bago siya matagpuan nito. Gayunpaman, kahit na magtagumpay ang babae sa paghahanap sa kanya ngayon, hindi niya pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Kung hindi dinukot ni Octavius ang junior sister na si Sonia, hindi sana siya magkakaroon ng ganitong pambihirang likas na talento at hindi rin siya magiging target ng mga tao mula sa Luo River Sect. Sinisi ni Alvin ang sarili niya sa nangyari kay Sonia. Kaya naman, hindi niya pagsisisihan ang pagpatay kay Erica. Kung mas malakas lang sana siya, napatay na sana niya ang lahat ng nasa Luo River Sect na may alam sa pag-aari ni Sonia. Seryosong sinabi ni Irish, kapatid na Darfield, dahil naapektuhan ang katalinuhan ni senior sister Sonia dahil nasira ang kanyang kaluluwa, natatakot ako na mananatili siyang ganito habang buhay. Ang katalinuhan ng isang normal na bata ay uunlad sa paglipas ng panahon, ngunit natatakot ako na hindi ito ang kaso para kay senior sister Sonia. Nang marinig ito, namula ang mga mata ni Alvin habang mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamay. Junior sister Sonia, makakaasa ka. Balang araw, pupunta ako sa Luo River Sect at papatayin ang lahat ng sangkot sa bag na ito. Kahit hindi ako lubos na makapaghiganti, alam mo, at least, napatay ko ang taong sumapi sa iyo. Si Elder Hal, na nakaramdam ng kaguluhan sa puso ni Alvin, ay mabilis na nagpalit ng usapan. Sabi niya, Young Master, dapat ba nating isama ang dalawang maliliit na lalaki mula sa angkan ng dragon at hayaan silang manatili sa inyong maliit na mundo? Alam ni Alvin na tinutukoy ni Elder Hal sina Little Black at Little White. Tumanggaw siya. Oo. Bagamat hindi alam ni Elder Hal ang aktwal na kondisyon ng maliit na mundo ni Alvin, alam niyang ang kapaligiran pangkultura nito ay mas nakahihigit kaysa sa anumang lugar sa Devata Realms. Kahit ang kapaligiran pangkultura ng Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven ay walang kapantay sa maliit na mundo ni Alvin, na halos parang isang maliit na kaharian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit niya iminungkahi na dalhin sina maliit na itim at maliit na puti sa maliit na mundo ni Alvin upang magkultura. Dahil ang pangunahing elemento ng isang realm of gods, isang tree of life, ay nasa kanyang maliit na mundo rin, ang heaven and earth spirit energy ay hindi mauubos maliban kung may mangyari sa kanya. Kaya naman, kahit na sina Little White at Little Black ay nasa closed door cultivation pa rin, ginaising sila ni Alvin. Kapatid na Alvin.
Natural na natuwa ang dalawa nang makita nila si Alvin. Ang buong layunin ng kanilang pagbisita sa Palasyo ng Langit ng nag-iisang mapang wasak na langit ay upang makilala siya. Kapatid na Alvin, nakabalik ka na ba? Munting itim, munting puti, may mga bisitang naghihintay sa aking munting mundo. Dapat ninyong dalawa silang makilala, nakangiting sabi ni Alvin. Mga bisita. Hindi masyadong pinag-isipan ni na Little Black at Little White ang mga sinabi ni Alvin. Akala nila ay si Little Gold ang tinutukoy niya. Gayunpaman, nagliwanag ang kanilang mga mata sa gulat, pananabik, at kaligayahan nang makita nila ang mga pamilyar na mukha na matagal na nilang hindi nakikita. Labis na nadala ng emosyon si Little White kaya't sumugod siya upang yakapin sina Irish at Rosa. Senior Sister Irish, Tia Rosa. 3,410. Bukod kina Kelly at Megan, ang tatlong maliliit na bata ang pinakamalapit kina Irish at Rosa. Sa sandaling ito, matapos makilala ang dalawang babae pagkalipas ng maraming taon, lalo na si Little White, maging ang mga mata ni Little Black ay kumislap sa emosyon. Sa sandaling ito, ang karaniwang matamlay na si Little Black ay parang isang tuwang-tuwa na bata habang sumisigaw, Sister Irish, Tia Rosa, Tio Feng. Kumikinang ang mga mata ni Little White sa luha. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Samantala, sa labas ng maliit na mundo. Elder Hal, Terra na. Muling nilisan ni na Alvin at Elder Hal ang Solitary Destructive Heaven sa pamamagitan ng transportation formation sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Medyo mabigat ang loob ni Alvin nang umalis siya. Bagamat natagpuan niya ang kanyang ama at si Wilbur sa maayos na kalagayan, ang kalagayan ng kanyang ina at si Sonia ay nagpayanig sa kanya. Dahil dumating siya sa tamang oras, nailigtas niya ang kanyang ina at naiwasan ang isang trahedya. Gayunpaman, huli na siyang dumating para tulungan si Sonia. Kaya naman, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa mga hindi niya natagpuan. Bagamat buo ang kanilang mga soul pearl, hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting kapanatagan. Tutal, buo rin ang soul pearl ni Sonia. Nanlamig siya nang maalala niya muli ang nangyari kay Sonia same time siyang nanalangin na sana'y ligtas ang mga mahal sa buhay na hindi niya natagpuan. Little Megan, Tristan, Nympha. Sa palasyo ng lumulutang na langit na matatagpuan sa lumulutang na teritoryo. Ang palasyo ng langit ay matatagpuan mataas sa ibabaw ng mga ulap na tinatanaw ang malawak na katubigan. Ito ay isang malaking lumulutang na isla na kasing marilag ng palasyo ng langit ng lila na pahayag sa langit. Sa katunayan, karamihan sa mga palasyo sa langit sa mga Devata realm ay halos magkakatulad. Mataas ang mga ito sa kalangitan kaya hindi sila madaling matagpuan at bihirang magambala. Sa sandaling ito, sa isang patio na matatagpuan sa isang liblib na lambak, isang napakagandang babaeng nakadamit lila ang makikitang humahaplos sa sanga ng isang halaman sa harap niya. Nang alisin niya ang kanyang kamay mula sa sanga, nalaglag ang dalawang dahon. Tiningnan niya ang dalawang nalalaglag na dahon ng may pagkataranta habang bumubulong, sa isang kisap mata lang, 300 taon na ang lilipas mula nang ako'y dumating dito. Kapag naging isang Celestial Emperor na ako, makakaalis na ako sa Floating Heaven upang hanapin ang tampalasan, ina, ama, at si Vilma na iyon sa iba pang Devata realms. Sister Megan. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, na nagpatigil sa babaeng nakasuot ng lila mula sa kanyang pagmumuni-muni. Nymphe. Pagkaraan ng ilang sandali, isang figure ang lumipad papasok sa looban. Isa itong magandang babae na ang ekspresyon ay puno ng hindi maipaliwanag na pananabik. Nympha, anong nangyayari? Ang babaeng nakadamit lila ay walang iba kundi si Megan na umalis sa Purple Spike Realm at pumunta sa Floating Heaven 300 taon na ang nakalilipas. Nang panahong iyon, dinala niya ang kanyang anak na si Tristan at si Nympha sa Floating Heaven. Sister Megan. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Sister Irish, tuwang-tuwa na sabi ni Nympha, pagkatapos kong tumugon, nakatanggap ako ng isa pang mensahe mula sa kanya na nagsasabing ginalugad ni Brother Alvin ang Devata Realms at hinahanap tayo. Nasa Floating Heaven na sila ngayon. Kasama rin nila sina Tia Rosa, Tio Raymond, at Tio Wilbur. Nagkita-kita silang lahat. Kasama rin nila sina Little Black, Little White, at Little Gold.
Sinabi ko na kay Sister Irish na magkasama kami ni Tristan. Kasunod noon, tila bahagyang nabawasan ang pananabik ni Nympha nang nag-aalangan siyang magtanong, dapat ko bang sabihin sa kanya ang tungkol sa lokasyon natin? Sabihin mo sa kanya. Siyempre, kailangan mong sabihin sa kanya. Bakit hindi mo sasabihin sa kanya? Kahit hindi ako hanapin ng taong iyon, hahanapin ko pa rin siya kapag naging Celestial Emperor na ako. Namula ang mga mata ni Meghan bago tumulo ang mga luha niya na parang perlas. Sabik na siyang makipag-ugnayan muli sa iba kaya nagpadala rin siya ng mensahe kay Irish. Irish, nandito tayo sa Heavenly Palace of the Floating Heaven. Pagkatapos ninyong maglakbay sa transportation formation, pumunta kayo sa Grand Mansion ng Floating Territory at maghanap ng matutuluyan. Magkikita tayong lahat doon kasama sina Tristan at Nympha. Samantala, medyo naantig si Irish nang marinig niya ang boses ni Meghan. Kahit na narinig niya mula kay Nympha na kasama niya si Meghan, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng emosyon nang marinig niya ito mula kay Meghan. Kuya Darfield. Iniabot ni Irish ang soul pearl ni Meghan kay Alvin at sinabing, si Sister Meghan ay nasa floating heaven din. Nahulaan na ni Alvin na may natagpuan si Irish nang ibigay niya rito ang isang soul pearl. Gayunpaman, mas lalong lumiwanag ang ekspresyon ng mukha nito nang matuklasan niyang natagpuan na nito si Meghan. Maliit na Meghan. Sa buhay na ito, si Alvin ay may dalawang opisyal na asawa, sina Kelly at Meghan. Bagamat sinikap niyang maging walang kinikilingan, walang duda na sina Kelly at Meghan ay may hawak na bahagyang mas mahahalagang posisyon sa kanyang puso. Tutal, ang dalawang babae ang pinakamatagal niyang kasama pagkatapos niyang ipanganak sa mundong ito. Kaugnay nito, medyo nakaramdam siya ng pagkakasala kina Irish at Tanya. Hindi rin nababawasan ang tuwa ni Alvin kumpara kay Meghan nang magpadala ito ng mensahe sa kanya, Little Meghan, pupunta ako para makipagkita sa iyo ngayon. Sa maliit na mundo ni Alvin, narinig din nina Vilma, Raymond, Rosa, at ng tatlong maliliit na kasama na natagpuan na si Meghan. Nasa Devata realm na ito si Sister Meghan. Natagpuan na si Sister Meghan. Nagningning sa tuwa ang mga mata ng tatlong maliliit na kasama. Samantala, si Vilma ay labis ding napuno ng emosyon. Nahanap na natin ang pangalawang ina. Bagamat sina Kelly at Meghan ay parehong asawa ni Alvin, itinuturing din ni Meghan ang kanyang sarili na pangalawa kay Kelly simula nang makilala niya si Alvin. Natural lamang na walang pakialam si Kelly sa mga ganitong walang kwentang bagay, ngunit hiniling ni Meghan kay Vilma, anak ni Kelly, na tawagin siyang pangalawang ina at sinabihan pa ang kanyang anak na si Tristan, na tawagin si Kelly bilang unang ina. Hindi na kailangang sabihin pa, parehong tinawag ng mga bata ang kani-kanilang mga ina bilang ina. Bago sila naghiwalay, ang pag-aalaga at pagmamahal ni Meghan kay Vilma ay hindi mas mababa kumpara sa kanyang anak. Sa katunayan, tila mas pinalaki niya si Vilma kaysa kay Tristan. Kaya naman, napakaganda ng relasyon nila ni Vilma. Tinatrato rin siya ni Vilma na parang tunay niyang ina. Nasa Devata realm na ito ba si Meghan? Pati ba naman si Tristan? Naantig din sina Rosa at Raymond nang malaman nilang natagpuan ang kanilang manugang at apo. Bagamat masaya sila, hindi nila maiwasang mag-alala tungkol sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Ayos lang ba sila? Tanong ni Rosa. Tia Rosa, huwag kang mag-alala. Maayos lang si Sister Meghan. Siya ang direktang disipulo ng Purple Spike Celestial Emperor. Ang Purple Spike Celestial Emperor ay ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Floating Heaven Celestial Emperor at isa sa dalawang pinakamalakas na may titulong Celestial Emperor sa ilalim ng pamumuno ng Heavenly Palace, paliwanag ni Irish. Alam niyang mag-aalala ang lahat tungkol sa kalagayan ni Meghan kapag nalaman nilang nasa floating heaven si Meghan. Kasunod nito, sinabi niya kay Alvin, kapatid na Darfield, gusto ni Sister Meghan na dalhin natin ang transportation formation sa Grand Mansion ng Floating Territory. Sinabi niya na maghanap tayo ng bahay tuluyan doon at magkikita tayo doon. Sa labas ng munting salita. Nang marinig ang mga salita ni Irish, dali-daling sinabi ni Alvin kay Elder Hal, pumunta tayo sa pinakamalapit na lugar ng transportasyon. May balita.
Alam na alam ni Elder Hal ang biglaang pagbabago sa emosyon ni Alvin. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Ang natitirang tatlong tao ay nasa lumulutang na langit. Ngumiti si Alvin. Ang lumulutang na langit ang ika-78 Devata Realm na binisita ni Alvin. 3 Devata Realm na lamang ang kailangan niyang hanapin. Sa oras na ito, sa wakas ay natagpuan na niya ang lahat ng kanyang natitirang pamilya at mga kaibigan. Kasabay nito, nagpadala si Megan ng mensahe sa kanyang anak na si Tristan, upang makipagkita sa kanya. Nang makita niya ang kanyang anak, nakangiti niyang sinabi, "Tristan, paparating na ang iyong ama para salubungin tayo." Ama! Agad na lumiwanag ang mga mata ni Tristan nang lumitaw ang isang nakasisilaw na ngiti sa kanyang gwapong mukha. Akala ko kailangan nating maghintay hanggang sa maging isang Celestial Emperor ka bago natin mahanap si Ama at ang iba pa. Hindi ko inaasahan na mahahanap muna tayo ni Ama. Noong una, gusto ni Megan na umalis sa lumulutang na langit upang hanapin si Alvin at ang iba pa. Gayunpaman, nang matuklasan ng kanyang Panginoon ang kanyang balak, pinagbawalan siya ng kanyang Panginoon na umalis at nagpadala ng mga eksperto upang bantayan siya sa dilim. Kung aalis siya sa lumulutang na langit, tiyak na ibabalik nila siya. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang mga emperador sa langit na nagbabantay sa kanya ay hindi gagamit ng labis na puwersa upang ibalik siya kahit na makatakas siya. Hanggat hindi siya aalis sa lumulutang na langit, malaya siyang gawin ang gusto niya. Sumagot si Megan, "Sinabihan ko na ang iyong ama na magkita tayo sa Grand Mansion. Kapag nakahanap na sila ng tuluyan, sasabihin nila sa atin. Sa oras na iyon, pupunta tayo roon para makipagkita sa kanila." Tumanggaw si Tristan. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik. Ang taong hinangaan niya ng husto sa buhay niya ay ang kanyang ama. Bagamat nakilala niya ang maraming tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Palace ng Floating Heaven, wala ni isa sa kanila ang maihahambing sa kanyang ama. Sa sandaling ito, nagtanong si Nympha nang nakakunot ang noo, "Sister Megan, alam kong gusto mong makilala si Brother Alvin, gayunpaman, kung malalaman ito ni Stefan, natatakot akong maghanap siya ng gulo." 3,411. Si Stefan. Sino ba siya sa tingin niya? Malamig na kumislap ang mga mata ni Megan habang pinipikit niya ang mga ito. Maituturing si Stefan bilang nakatatandang kapatid ni Megan. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ng nakatatandang kapatid ng kanyang Panginoon. Pagdating pa lang ni Megan sa palasyo ng lumulutang na langit, sinubukan na ni Stefan na mapalapit sa kanya. Bagamat alam niyang may asawa na ito at may anak pa, hindi ito naging hadlang para mapalapit siya sa kanya. Sa kanyang palagay, malamang nabuhay pa ang kanyang asawa. Kahit nabuhay pa ang kanyang asawa, tiwala siya at hindi niya iniisip na makakalaban siya ng kanyang asawa. "Nag-aalala lang ako na matalo si Brother Alvin." Napangiti si Nympha ng mapait. Kumunot ang noo niya sa pag-aalala habang sinasabi, "Sister Megan, kahit na sinusuportahan ka ng Purple Spike Celestial Emperor, sinusuportahan din siya ng Almighty Wind Celestial Emperor. Bukod dito, ang Almighty Wind Celestial Emperor ay ang nakatatandang kapatid ng Purple Spike Celestial Emperor. Bukod dito, si Stefan ay mas malakas kaysa sa atin. Kahit wala pang 1,000 taong gulang, isa na siyang Celestial Emperor at na-master na niya ang lahat ng lalim mula sa batas ng hangin hanggang sa antas ng pagiging dalubhasa." Nang marinig ang mga salita ni Nympha, naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Megan. Samantala, sinabi ni Tristan, "Inay, sa labas na lang natin sila makikita. Hindi na natin sila kailangang ibalik sa palasyo ng langit para makilala ang emperador ng langit. Hindi mo na kailangang dalhin sila rito." Umiling si Megan. "Imposible. Dahil nandito ang tatay mo, natural lang na kailangan ko siyang ipakilala kay Master. Tutal, malaki na ang naitulong sa atin ni Master." Pagkatapos, nagpatuloy siya sa seryosong boses, "Kung naghahanap gulo si Stefan, naniniwala akong hindi lang titingin si Master at hindi gagawa ng kahit ano tungkol dito." Sa katunayan, nakaramdam si Megan ng kawalan ng kakayahan ng harapin si Stefan. Hindi lamang niya ito kayang talunin, kundi ang kanyang pinagmulan ay halos kapantay ng sa kanya.
Hindi man lang niya kinatatakutan ang kanyang Panginoon, ang Purple Spike Celestial Emperor. Maya-maya, biglang lumiwanag ang mga mata ni Megan. Ipinaalam lang sa akin ni Irish na nakarating na sila sa Nether City. Natuwa sina Tristan at Nympha nang marinig ang mga salitang ito. Matagal na rin mula nang huli nilang makita si Alvin. Bukod pa rito, naroon din ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Tara na. Inakay ni Megan sina Tristan at Nympha palabas ng kanyang tirahan at nilisan ang palasyo ng langit. Lingid sa kaalaman ng tatlo, isang magandang babae na nakasuot ng damit na katulad ng noong panahon ng dinastiyang Tang sa mundo ang sumusunod sa kanila. Siya ay walang iba kundi ang nasasakupan ng Purple Spike Celestial Emperor na ang lakas ay halos kapantay ng isang may titulong Celestial Emperor. Siya ay inatas ang protektahan si Megan at pigilan si Megan sa pag-alis sa Floating Heaven. Hanggat nananatili si Megan sa Floating Heaven, makokontak siya sa pamamagitan ng communication talismans. Kung aalis siya sa Floating Heaven, hindi na siya makokontak. Dahil dito, hindi masusubaybayan ng Purple Spike Celestial Emperor ang kanyang kinaroroonan. Dahil dito, nag-aalala ang Purple Spike Celestial Emperor tungkol sa kaligtasan ni Megan. Sa makatuwid, bago pa man maging sapat ang lakas ni Megan para protektahan ang kanyang sarili, pinagbawalan na siyang umalis sa Floating Heaven. Binantayan ng magandang babae si Megan mula sa malayo. Kahit na may hinala siya, wala siyang planong pigilan si Megan hanggat hindi umaalis si Megan sa lumulutang na langit. Bihirang umalis ng palasyo ang batang binibini. Ano kaya ang nangyari? Pagkatapos umalis sa palasyo ng lumulutang na langit, pumasok ang tatlo sa teritoryo ng Grand Mansion. Dahil ang Grand Mansion ay malapit sa palasyo ng lumulutang na langit, ito ay direktang nasa ilalim ng pamumuno ng emperador ng lumulutang na langit. Ang Mansion Master ng Grand Mansion ay isa ring tinaguri ang Celestial Emperor ng Heavenly Palace of the Floating Heaven, ngunit ang kanyang posisyon ay hindi mataas sa Heavenly Palace. Bilang isang ordinaryong tinaguri ang Celestial Emperor, hindi nakakagulat na wala siyang gaanong kahalagahan sa Heavenly Palace of the Floating Heaven. Sa lungsod ng Nether, bahagi iyon ng teritoryo ng Grand Mansion. Pagpasok ni Alvin sa lungsod ng Nether, sinabihan niya si Irish na ipaalam kay Megan ang kanilang pagdating. Maya-maya, sumagot si Irish, kapatid na Darfield, nakausap ko na si Sister Megan. Papunta na siya rito kasama ang iba pa. Sige. Bagamat mukhang kalmado si Alvin sa labas, maraming emosyon ang bumalot sa kanyang puso. Maging ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog sa kanyang dibdib. Sa oras na ito, ang kanyang isipan ay naglakbay pabalik sa panahon ng una niyang makita si Megan. Noong panahong iyon, si Megan, na nagmula sa angkan ng mga Lee, ang Nethergunang kagandahan sa lusod ng Nag-Alan. Malinaw na naaalala ni Alvin ang kanyang 18 taong gulang na sarili na nakasuot ng mapusyaw na lilang damit at ang kanyang mature na alindog na lubos na naiiba kay Kelly. Ang kanyang magagandang mata ay kayang bihagan ang kaluluwa ng mga lalaking tumitingin sa kanya. Siya ang unang babaeng pumukaw ng matinding pagnanasa sa kanya batay lamang sa hitsura. Mula sa simula, mayroon na siyang napakataas na posisyon sa puso nito. Matagal na panahon na mula nang marinig niya itong tinatawag siyang isang taong walang hiya. Hindi nagtagal pagkatapos niyang ipanganak ang kanyang anak na lalaki, sila ay naghiwalay. Ang paghihiwalay ay tumagal ng 300 taon. Habang nasa isip niya ang lahat ng mga kaisipang ito, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikinang sa mga luha. Sa sandaling ito, Kuya Darfield, nandito si Sister Megan. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Alvin ang panginginig. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata na parang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan sa gabi. Parang ginagabayan ng isang mahiwagang puwersa, likas siyang tumingin sa hilaga. Maya-maya, nakita niya ang 4 na figure na lumilipad patungo sa kanya mula sa malayo. 3 figure ang Netherguna habang ang isang figure ay lumilipad sa likuran. Hindi niya pamilyar ang taong lumilipad sa likuran ng 3. Pamilyar na pamilyar si Alvin sa 2 babaeng lumilipad sa unahan. Pagkalipas ng maraming taon, hindi gaanong nagbago ang anyo ng kanyang asawa. Ang pinakamalaking pagbabago nito ay tila ang kakaibang hangin sa paligid niya.
Sa kabilang banda, tila mas nag-mature na si Nympha, hindi nakamukha ng pilyong dalaga mula sa nakaraan. Kung tungkol naman sa binata na kamukha niya, hindi mahirap hulaan na ang binata ay ang kanyang anak, si Tristan. Swoosh! 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 Bago dumating si Megan at ang iba pa, sunod-sunod na lumitaw sa tabi ni Alvin ang ilang figure. Sila ay walang iba kundi sina Irish, Vilma, Rosa, at ang iba pa. Sa oras na ito, palihim na huminto sina Tristan at Nympha nang malapit na sila kina Alvin at sa iba pa habang sumusugod si Megan patungo kay Alvin. Lumipad din si Alvin papunta kay Megan. Sa wakas ay muling nagkita ang mag-asawa matapos ang mahabang pagkakahiwalay. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit hanggang sa puntong naramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Hindi sila nagsalita na parang nag-aalala na baka masira ang kaligayahan ng sandaling iyon sa sandaling mag-usap sila. Patuloy silang nagyakapan ng mahigpit na parang nais nilang magsama bilang isa. Samantala, naabutan ng magandang babae sina Tristan at Nympha at huminto. Napaatras siya habang pinapanood si Megan na yakapin ang lalaking nakasuot ng lila na may natatarantang ekspresyon. Hindi pa niya nakitang kumilos ng ganito si Megan. Matapos sundan si Megan ng maraming taon, hindi na mahirap para sa kanya na hulaan ang sitwasyon. Bukod dito, binigyan niya ng pansin si Megan dahil itinuring din niya si Megan na parang anak niya. Ang lalaking iyon ay malamang asawa niya. Karaniwang malayo si Megan sa iba. Nagpapakita lamang siya ng kaunting kaligayahan kapag kasama niya ang kanyang anak na si Tristan, at si Nympha. Kapag kasama ni Megan ang kanyang Panginoon, tila nakakapagpahinga siya ng bahagya, hinahayaang lumitaw ang kanyang tunay na sarili. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na naging ganito siya kasaya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay binasag ni Alvin ang katahimikan. Little Megan, nagdusa ka. Habang nagsasalita, hinaplos niya ang mahabang buhok ni Megan na bumabagsak sa kanyang likuran. Nang marinig ni Megan ang boses ni Alvin, naramdaman niya ang tensyon sa kanyang katawan, na naipon sa mga taon na sila ay magkahiwalay, na natunaw. Parang perlas na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang ibinaon niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at sinabing, "Tanga ka. Alam mo ba kung gaano kita nami-miss? Miss na kita. Pasensya na, nahuli ako." Niyakap ni Alvin si Megan ng mahigpit. Hindi maipaliwanag ang kanyang boses, at may bahid ng pagkakasala ang maririnig dito. Hindi ka nahuli," umiling si Megan, pakiramdam niya'y labis na nabibigatan sa kanyang emosyon. Maya-maya, tila sa wakas ay namalaya na rin ng magkasintahan ang mga titig na nakatutok sa kanila. Nang iangat ni Megan ang kanyang ulo, namula ang kanyang mga pisngi. Pagkatapos noon, hinailan niya ang kamay ni Alvin at naglakad patungo kina Rosa at Raymond. Yumuko si Megan sa mga magulang ni Alvin at sinabing, binabati ng walang muwang na manugang na ito ang mag-ina. Masayang tumawa si Raymond bago sinabing, paano ka naging walang pag-ibig? Megan, kung sakaling apihin ka ni Alvin, sabihin mo sa akin. Tiyak na didisiplinahin ko siya para sa iyo. Tama. Humakbang si Rosa paarap at hinawakan ang kamay ni Megan. Megan, kung apihin ka ni Alvin, sabihin mo kay nanay. Tuturuan ko talaga siya ng leksyon. Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan habang nakatayo sa gilid. Inisip niya kung ang mga taong ito ba talaga ang kanyang mga tunay na magulang. Sa sandaling ito, lumingon si Megan upang tingnan si Tristan na nakatayong nanigas sa malayo at sumigaw, "Tristan, halika at makilala ang iyong ama at mga lolo't lola." Pagkarinig sa mga salita ng kanyang ina, agad na lumipad pasulong si Tristan. Pagdating niya sa harap ng kanyang ama, tiningnan niya ang kanyang ama nang may nag-aalab na titig habang tinatawag ang "Ama." "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."